Okay, next question. Sir, anong tanong niyo? Magandang umaga po sa lahat. Oy, sorry to interrupt ha. May dalawa na nagtanong. Kakausapin ko kayo kung ano mas sinabi nila ha. Hindi, ayoko yung walang resulta. Go ahead. Ako pala si Perdita Uyong, yung chairman kang Indigenous People Association of Southern Antique. Ang problema, sir, ng IP, bakit na pag nag-claim sila ng mga benepisyo nila dyan sa SSS, bakit tinahanapan pa sila ng certification? Katwiran nila, mayroon naman daw sila iwan. Kasi minsan, ako natutulog sa Negros ng isang linggo para lang maghanap ng mga employer ng ano nila doon. Kasi minsan, nasarado na yung mga ano doon, ang mga, ano ba yun, yung mga kumpanya ng ano, ng mga sakada doon sa Negros, kag ang mga pabrika, ang ano, sa mga pabrika sa Manila. Ang problema ho, wala kayong ID. Wala po sir, kasi sakada sila eh, na ano, yung Barney? Hello, mayong aga. Ang situation sa aton nga mga sakadas are different right now. We understand nga ang nature sang ilang nga mga pagtrabaho sa sugarcane naga-change from contractual to employment. So siguro sa situation ninyo, gusto natin pag-usapan kung ano nga talaga, sino nga talaga yung nagpapasweldo, nagpapasahod sa mga group of sugarcane workers. Kasi iba-iba. Hindi natin masasabi na lahat na mga sakada pare-pareho ang sistema. So we have to talk it over. Okay? kasi sir, siyempre, iba naman kontraktor ang puntahan nila. Hindi naman, ano. Hindi, ganito ha. Naintindihan ko na yung sitwasyon, no? Alam nyo, tika-Tarlac ako kasi sa amin, marami ring tubuhan. Diba? Ang problema ko, hindi ko alam ang tunay na sitwasyon. Diba? Kung sila ay empleyado talaga na nagbabayad ng contribution sa SSS, 'di ba? Kailangan ma-prove natin na kasi po kami kung miyembro sila ng SSS, babayaran namin yung benepisyo nila. Ang problema siguro yung kanilang employer, quote unquote, no? Ang treatment, ang trato man sa kanila hindi empleyado kundi pakyaw. Pagpakyaw, hindi sila empleyado. No? So, self-employed sila. Hindi sila membro ng SSS. Kaya ito yung mga gusto ko sana, lalo na sa mga sitwasyon dito sa Antique, sa Negros, sa Tarlac, kailangan talaga kung ma-identify natin kung talagang empleyado sila, na kailangan mag-membro sila, required, batas sa batas, required, or kung pakyaw, hindi sila membro ng SSS. No? So, kailangan ma-prove namin yon. Kaya siguro nagkaka-issue, nagkaka-problema. Ang problema lang kasi sir, yung libawa kasi yung mga sakada, ginaano naman namin, humihingi sila na tulong na pupunta dito sa SSS na tingnan kung may laman ang SSS nila. Tingnan namin, may laman. Kaya lang, minsan, ang sakada, ayaw na nila magkuha ng sakada, antayin na lang nila, hindi nila pinagpatuloy ba yung pagbayad. Ay ngayon, antayin na lang nila, pag namatay sila, yun, lapit sila sa akin, sabihin niya, hanapin yung employer nila, kasi nga, inanapan ng certification. Ayun, sabi niya, may iwan naman ako bakit, ganun. Yun ang problema nila. Naintindihan kita, sir. Kay ang situation sa aton nga mga sakada in Negros
I know comes from Antique. Tama? Tama, hindi ba na? Kadamo sa mga workers sa sugarcane plantation sa Negros comes dito sa Antique. But kung sino yung nagpapasahod sa kanila doon sa Negros, gusto rin natin malaman, gusto natin matulungan yung mga workers, yung ating mga sakada. Dito sa opisina, siguro pag-usapan natin talaga kung ano yung individual problems po. Alam nyo, naintindihan ko yung sitwasyon niya. Nalulungkot ako pag naririnig ko to kasi alam niyo, mga tao mahihirap talagang inaapi. Alam niyo po, ito mga sakada ay mga Pilipino na nagtatrabaho para makakain yung pamilya nila. Ang gusto ko sana po, ang gawin ninyo ngayon pa lang, kasi kayo naman po ang presidente, di po ba? Papuntahin nyo siya sa, kayo po, Philip, siya yung manager dito, no? Ang gawin nyo po, kunin nyo lahat ng listahan ng mga miyembro nyo. Ano, may 100? O wala naman? Mga ilan? Kung ilan sila, gawa kayo ng listahan, pangalan lang nila, kompleto, pumunta po kayo sa SSS branch. Punta nyo yung manager. Philip, you entertain him, ha? Please. Eto, Philip, do this for the sake of your country, for people you want to help. Okay? And I will feel bad if you don't do this. Sir, ito na ang gagawin natin. Para hindi na sila mahirapan bumiyahe. Papuntahin mo doon ang e-wheels. Yon. Saan ang lugar nila? Papuntahin mo ang e-wheels. Dala ka ng internet. Pero i-coordinate mo dito, i-check lahat ng records ng mga tao mo, iho, kung miyembro sila at kung hindi. Maymay, halika. Alam mo si Maymay, assistant ko to, kunin mo yung telepono ni Maymay, katapos mag-report ka kay Maymay, ako mag-handle ng problema mo, ha? Kasi importante to, ha? Kasi alam nyo po, mahirap. Alam nyo po, ang mahirap dito sa bansa natin ay talagang inaapi. Ayaw na ayaw ko yung. Kaya gusto ko special po siya. Kasi po, ito mga sagada, nakita ko po yan sa Tarlac, sa Hacienda Luisita, talagang mahirap talaga po sila. Kaya gusto ko sana matulungan at kung miyembro sila, pero pag hindi sila miyembro, wala ako magawa. Alam ko, pero kung kulang sila sa 120 na buwan, kung may sobra silang pera, kahit pa konti-konti, maabot nila yung 120 buwan. 120 months ng pagbabayad para magka-pension sila. Kahit paputol-putol, okay lang. Ha? May cellphone po kayo? Sige. May, kausapin mo. Philip, kunin mo yung number niya. Padala mo yung sasakyan sa kanya doon, ha? Na may computer, ha? At saka may internet, ha? I-report mo kay Maymay at kailangan may report ako, ha? Salamat po. Salamat. Next. Kunin mo yung number. Ma'am, yung unang tanong, na-solve ba yung problema nyo? Hindi. Lalong nahirapan. Kaya gusto ko marinig kung na-solve. Pwede, Mike? Okay na po, sir. Bali, i-reconcile na lang po ni Co-op sa SSS. So, na-solve yung problema mo, more or less? Nagka-direksyon o nagkakulo? According kasi, sir, sa member is paid na siya. So, kasi si member nagbayad kay Co-op, tapos si Co-op nagre-remit sa SSS. Hindi si Co-op nag-remit. Nagre-remit din, sir, pero double check, sir, reconcile na lang yung resibo. Reconcile natin, ha? Okay? Pero alam mo na yung sitwasyon nangyayari, ha? Thank you. Si ma'am, yung employer. Ma'am, did they address some of the issues? Mamaya pa. Magpag-uusapan nyo ni Philip. Philip, ha? Ayusin mo yan, Philip, ha? Philip, ha? Anong oo ka? Gusto ko siya marinig sa kanya. Hindi pwede ikaw. Ayusin niya yan, okay?